Sadyang walang baho ang hindi aalingasaw at totoo pala ang kasabihang ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, pinasad na ang katotohanan at mga ebidensya kung saan tila laking sampal ng kahihiyan sa Marcos administration. Di umano'y mga ebidensyang kinumpyut at pinakita ng dating Pangulo Rodrigo Duterte sa publiko ang talamak na korupsyon sa paggamit ng gobyernong nagba ng pera ng taong bayan. Sa ginawang bagong press conference ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tahasan itong ibinunyag sa publiko ang totoong problema ng bayan at kinumpyut pa ang lahat ng di umano'y nilustay na pera ng Marcos administration na dapat sana'y hindi pwedeng pakialaman ng gobyerno dahil pera ng taong bayan. Ayon pa sa kanyang inilabas na pahayag, and I quote, ang gobyerno na ito walang project, wala kang nakikitang project dyan, maintenance na lang, kasi ayuda na lang. Naubos doon, naubos ni Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Ang Maharlika Fund, ang target nila 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Iyan, pera rin ng mga taga-gobyerno iyan, empleyado. Sa mga trabahante iyan, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang SSS, kinuha rin ang 62 billion. Private din iyan para sa mga empleyado. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati iyang retirement nila, patay. Meron tayong problema. Malaking problema, sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez, pati kay Inday. Binaka man yung threat, patay-patayan. Itong lukulukong Malacanang, ang problema ng isa pa dyan, yung National Security Advisor tumuon, si Anyo. Wala mo naman na hindi namin kaya yan. Gusto nila ipalabas palalabasin mayor na nagnakaw ng pera si Vice. Wala mga audit eh. Gusto na nila palabasin gano'n. Tama yung kay Inday. Because Robin Coer, sabi niya, pasensya na dyan kay yung forerunner sa presidency. Gusto ata na yung Martin, maging presidente. Hindi naman masama. Kaya ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she can also dream. So wala tayong ano dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, doon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ka talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yan ang ano noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano? Even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Pati akin. Contribution yan natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pa-opera ka. Ang nawala ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion
Of that 89 billion, 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. Pero paano yan? Hindi ba na ano ng gawin? Ang atin is, bakit nila pinagsialaman? Pero Mr. President, if you see that it is really may stop at this, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa courts, but the justice system, the courts, takes a government, hindi. No, big court ang pumapasok ang Supreme Court. Panahintuan mo na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mong inalbes nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. Pera namin. Sabi daw, binalik ko sa mayor. Ano, ibalik mo, wala ang pera. Pagsiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Naubos na Romualdez Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may 5 mail kayo ngayon. Kita ko sa TV ko eh. Pera na. Sus Mario Joseph Ginoo Romualdez oy. Nangawa pa naman sana sa amin. Tinayin. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami, sa namin. Sa mga trabahante yan, housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sa nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa floor ng ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private din yan. Para sa mga empleyado, LBP 62 billion. DBP 62 billion. Kaya yan sa sundalo, pati yung retirement is papatayan. Given all this predicaments, sir, you have the legal basis on the issues of one. Okay, meron Are na. there legal remedies in your mind to help the Meron na. Lahat ito, example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? But they juggle Foreign those ba doon? money. Eh, wala na silang majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tingnan mo, bakit ang majagol? They transfer from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Nandiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They spend it, ayuda. Hindi na may jagol may ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking Pero loans? it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth. So, para magkaroon tayo ng predicate on how to go on.
they fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko extrajudicial lang. killings. Kung ano ako, Mass mobilization of people power for that. ang alam ko ma'am, sinong pupunta lang doon, ikaw, pagkay ako, bakit naman Wala na sir, no? alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Mag-mass movement ako, tayong dalawa lang. Sir, ano sila sir na nawala na daw po the magic of Duterte crowd? Tama, hindi ko wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you say that, Hindi ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, namili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic mo? Ano? ikaw lang daw makakatawag ng crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice of Ay, istorya lang yan, media. Kaya gano'n. Gano'n man ginawa ko noon, wala man lagi. So when you say that, it's the other way around now. The history of the Duterte leadership in Davao says, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo wala, Wala meron. na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Sure po yun. Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nag-okay na ako, kasi last time ako nagmotor, hindi ko matalaga kaya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad naman ako ng gusto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito, ayaw ko na rin po. Kaya balitan man ang makeup. Katapos sa ko, ano do? Mag-cane pa rin ako. Oo, mag-cane ka. O din mo, ayan lang po, operahin, mag-cane na lang po. Sir, Sugar cane na lang sa anin. Mayor, may... Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako ano. Hindi ako in hotel. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi yung 1,000, hindi yan. Yung Honda na blue na ano. Wala pang matagal na talaga. Pag ano, hindi ko nabawi sa ano mo. Sir, given the situation na may perceived na problema na between the Duterte and the Marcoses camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice no? to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako, punta kayo kay Marcos, kaya wala, hindi kami nagpapuntis kay Marcos. Never. Wala kaming billion, trillion na nakadeposito sa kung saan ang bangko. Pagpunta. Sa utak lang yan ni Trillanes. Mayor, do you know ito nakapaya naman kaso kung kami sa Trillanes? Ano? File of kaso kay Trillanes. Nakapaya lang. Wala pa akong natumbang. Nag-file naman yung kaso kay Trillanes after the Quadcom meeting. Kaya nga, alam mo ang pinapakita mo itong bangko. Click talaga yan. Hindi ka makakuha ng... Kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung ipalandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan. Eh, alam mo, hindi ko na lang ano kasi
Ngayon yung sinasabing disbarment daw kay, laban kay Vice President at impeachment against sa VP. Ano comment ko doon? Si Inday, Opo. ay kahit kalikayan ang Inday impeach nila. Malayo pa man yung 2028. Di ba? Pasyal sa pasyal. So she's running in 2028 for president. Sabi mo kasi malayo pa ang 2028. Therefore, yun ang conclusion. Kaya pa yun, malayo pa. Doon na tayo, pagdating natin, mag-decide tayo kung tama na yung sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total tatay niya, Presidente na. Okay na yan. Mr. President, have you ever, there were reports that there were threats sa buhay ni Inday before sa mga, among his guards, and then, did she ever confer with you or talk to you about it? We do not talk about politics in Inday. No, not politics, security. Security, kaya ni Inday. May security yan si Inday. Huwag kang maniwala, wala yung security. Being the father. Ito yung giba dito, nakita niyo siya na he was seeking for help and you were there. I suppose you were still awake that time. Gusto mo feeling na yun? Lingaw. Feeling ko po. I am entertained. Wala mo nangyayari sa anak ko. She's not hurt. Siguro there's yung hearing sa confidential funds niya. Bakit man ako magsabi matakotin makotok imbis na confidential fund? O sige, tanungin mo ako. What did you about you? You ask me. I'll give you the correct answer. What happened to your confidential fund? Supposedly. Well, it was spent properly. But why is she not answering the Congress daw? Confidential nga eh. Bakit patawagin mo confidential kung Pero yun kasi yung issue na ginamit. But she kept mum about it all along. lahat kan sila, papayan si Martin Romualdez, wag binarag ng bilyon yan. Kaya, mausapan lang naman. Maybe one of the things that I will do next is, of course, this time I will be appealing to every Filipino. Lahat na. Once and for all. Buhay man niyang kuha, hindi man nasunog yung building nila, pero lang kung sunogin ni andyan man yan, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ibang yung this year na. Tapos, pagkatapos, buksan natin yung next year. Buksan ng Congress. Ang Congress man, hinamong ko ba sila? To open your books. Ang sagot naman ito ni Trillanes, open your bank account. Ihati ka pa siya, putang yun ng pera mo. You know, sa bangko, huwag ka magtanong kung saan ko nakuha yan. Kinukuha ko yan sa hold up, nakuha ko yan sa smuggling. Wala ka nang pakialam. Nandiyan nga sa bangko. Pero ito, simple lang, opening of the bank. Hindi naman bangko yan eh. So,